Hindi ako aalis hanggat hindi ka kumakalma. I will call your doc. I don't need a doctor. Umalis ka sabi dito. I hate you, Allen. I hate you. I hate you so much. Bakit ba kasi pinakasalan pa kita? Bakit ba minahal pa kita? Demonyo ka. Sana ikaw na lang ang nawala, hindi ang baby ko. Binuhos ko lahat ng lakas ko. Napatikip ako sa bibig ko para sana pigilan ang mga hikbi ko, pero masyado silang malakas. Hinawakan ko ang dibdib ko. Nahihirapan akong huminga. Muli akong sumiksik sa ulunan ng kama. Niyakap ko ang mga tuhod ko. Umiyak ako ng umiyak. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Vanessa, don't do this to me please. I don't want to see you like this. I hate you. Don't say that. I'm really sore. Ano pang pagkukulang ko, Allen? I murmured in between my sobs. Ginawa ko lahat para makabawi sa nagawa ko sa'yo dati. Tiniis ko lahat ng pananakit mo sa akin. Bayad na ko sa kasalanan ko. Sobra-sobra pa. Bakit kailangan mo kong gantihan ng ganito? Vivani, no. Hindi kita ginagantihan. Akala mo ba masaya ako sa nangyari? Ako rin nawalan, Van. Isipin mo rin naman ako. Hindi lang ikaw ang nasasaktan dito. Tinakpan ko ng maigi ang mga tenga ko. Ayoko na siyang marinig. Get out. Vani, huwag ka namang ganyan. I said get out. Va. PUT4NG1N4 Allen, umalis ka na. I don't need you here. Leave me alone. Binato ko yung unan sa kanya. Muli akong humagulgol sa mga tuhod ko. I won't forgive you. I would never ever forgive you. Nagsisisi ako kung bakit minahal pa kita. Kung alam mo lang lahat ng tiniis ko para sa'yo. Lahat ng sinakripisyo ko para lang maging maayos tayo. Tapos eto pa igaganti mo sa akin. How dare you, Allen? How dare you? Simple lang naman ang hiling ko. Huwag kang makipagkita sa kanya. Dahil nagseselos ako. Nagseselos ako. Kung nagkamali man ako at nag-assume, I still don't think I deserve this kind of pain. Narinig kong bumukas ang pinto at maya-maya lang ay may humawak na naman sa braso ko. Nataranta ako. Hinaranggan ko ang ulo ko. Gagantihan na niya ko. Sisibunutan niya ko. Don't touch me. Umalis ka na sabi. Umalis ka na. Vivani, hey. It's me. Natigilan ako. Sinilip ko yung humahawak sa akin. Leila. Agad ko siyang niyakap. I break down in her arms. Hinagod niya ang likod ko. Maybe binat ka. Dapat nagpapahinga ka. Kailangan mong magpalakas. Bumitiw ako sa pagkakayakap at hinawakan ko ang mga pisngi niya. Leila, nakunan ako. Nakunan ako. It's his fault. Tinuro ko si Allen na hindi pa rin pala lumalabas ng kwarto. My baby is gone. He killed our baby. It's his fault. Tiningnan niya lang si Allen. Why? Bakit wala siyang ginagawa? Why doesn't she slap him for me? Tama na, Van, kinalma niya ako. Hindi to makakabuti sa'yo eh. It would be better if you calm down. I already talked to him. Hindi niya ginusto ang nangya. Uminit ang ulo ko. No. Ginusto niya yon. Sinadya niya. Gusto niya akong gantihan. Tinulak niya ko, Leila. Tinulak niya ko sa sahig. Tapos may dugo. May dugo. Dito sa hita ko, tapos sa kamay ko. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Mas lalo akong naiyak. Ayoko na. Nasisiraan na ako ng bait. Mababaliw na ako. Leila. I don't want to see him. Paalisin mo siya. Parang awa mo na, paalisin mo siya. Ayoko sa kanya. At ewan ko kung anong sinyos ang ginawa niya para tuluyang mapaalis ang lalaking yun sa loob ng kwarto. Nang mapansin kong wala na talaga siya, I pulled away and hurriedly grabbed her arms. Lay, hindi ko na kaya. Sirang-sira na ako. I can't face this alone. Kailangan ko si Mama. Please tawagan mo si Mama. Papuntahin mo siya rito. Kumalas siya sa pagkakahawak ko. May kunot sa noo niya. Vivani, alam mo namang. Please. I need my mom. Pagmamakaawa ko sa kanya. Antong hininga siya. Oh okay. Just for now. But promise me you'll take a rest. Magpalakas ka. Huwag ka munang umiyak. Lalo kang manghihina niyan eh. Alalang-alala si Allen sa'yo kagabi. Halos magmakaawa na siya sa akin para lang kausapin ka na huwag magalit. Yumuko ako. Please. I don't want to hear that name. Natigilan naman siya. Hinaplos niya ako sa balikat. Okay. I'm sorry. Tatawagan ko na si tita. Take a rest now. Nagising ako nang maramdaman kong may humahaplos sa ulunan ko. Napabalikwas ako ng upo sa kama. Is that man back again? Sasaktan niya na naman ba ulit ako? Honey, hey. It's alright, it's just me. Kumalma na ako. Si Mama pala. Bumalik ako sa pagkakahiga. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako dahil sa kakaiyak. Marahan kong ipinikit ang mga mata ko. Parang bigla kasi akong nahilo sa mabilisang pagbangon ko. Nanghihina pa talaga ako, lalo na ang mga tuhod ko. Hinaplos ulit ni Mama ang buhok ko. How are you, Vani? Anong masakit, ha? Dahan-dahan ko namang minulat ang mga mata ko. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Papa na nakatayo malapit sa paanan ng kama, katabi si Allen. Hindi ko siya pinansin. Binalik ko ang tingin ko kay Mama. Nasaan si Leila? Tanong ko sa kanya. She went somewhere. Pero babalik din daw siya agad. She called me and told me what happened. Tulog na tulog ka nang dumating kami eh. How are you feeling? Hinaplos niya naman ang pisngi ko. I'm not fine, Ma, amin ko. Nagkatinginan silang tatlo. Ma,
Could we talk? Sure honey. What is it? No, I mean, just the two of us. Kimina na pangiti si mama. Sinenyasan niya sila papa, at maya-maya lang ay umalis na rin sila. Hindi ko na sila tiningnan habang papalabas sila ng kwarto. Ilang sandali pa bago ako nakapagsalita ulit. Mama, I'm sorry. Pansin kong nagulat siya sa sinabi ko. WY sorry, honey. Nangilid na ulit ang luha sa mga mata ko. Because my marriage is a failure, tipid kong sabi. Napabuntong hininga siya. Don't you say that, Vanessa. Maaayos niyo ang problema niyo. All you need to do is to talk, and understand each other. I hate him, ma. Kamantek pa akong pumiyok. Dahil sa kanya nawala ang baby ko. Ni hindi ko man lang nga nalaman na buntis pala ako. I bit my lower lip dahil tumulo na naman ang luha ko. Inabot ko yung kumot para panasan yun. Nakakahiya. Umiiyak ako sa harapan ng isang matapang na babae. Tinulungan niya naman akong pahidan ang luha ko. Bunny, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa asawa mo. He is still your husband. Oo, alam ko, masakit ang nangyari. Pero subukan mo siyang intindihin. Hindi niya rin naman gusto ang nangyari sa'yo. Nasasaktan din si Allen. Tiningnan ko siya ng diretso. How come she is capable of saying these things? Hindi ko siya maintindihan. Ma, I lost a child. Dahil sa kanya, hindi ko siya kayang intindihin. She took a deep breath. Van, I know this hurts. Pero wala na tayong magagawa. All of us should move on. Makakasama sa'yo kung magkikimkam ka ng galit dyan sa dibdib mo. Kung nakita mo lang kung gaano kaseryoso si Allen nang manghingi siya ng tawad sa amin ng papa mo kanina, you would know that he really didn't intend this to happen to you. Nahihirapan siya. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari. Umiwas ako ng tingin. Inis ko ulit na pinahid ang luha ko na tumulo. Bakit pakiramdam ko wala akong kakampi? Wala bang nakakaintindi sa pinagdadaanan ko? I don't care kung nahihirapan siya, sagot ko. He deserves that. Ang dami kong tiniis sa kanya, ma. Pinagbubuhatan niya ako ng kamay. Sinisigawan niya ako. Pero hindi ako nagsasalita. Hindi ko sinasabi sa inyo. Tiniis kong lahat. Hindi pa rin siya nakontento, pati, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Naiyak na naman ako. Ang sakit-sakit maalala. Hinaplos niya ang ulunan ko. Pinilit ko ang sarili kong kumalma. Napapagod na kasi ako. Halos hindi na nga ako makamulat kasi magang-magana ang mga mata ko. Muli kong tiningnan si mama. Sa hitsura niya, alam kong nag-aalala siya sa akin. Ma, ngumiti siya ng mapait. May kakilalang lawyer si Leila. Let's set an appointment with Vanessa. What are you talking about? Naluha ako. I'm sorry ma. Sorry kung ako ang magiging dahilan ng pagkasira ng partnership niyo sa pamilya nila Allen. But please, hindi ko na kaya. I want an annulment as soon as possible. Ayoko na, mama. Tinapan ko ang mukha ko dahil tuluyan nang bumuhos ang mga luha ko. Naramdaman ko ang paglapit ni mama sa akin. Niyakap niya ako. Mas lalo tuloy akong naiyak. Hindi na siya nagsalita pa. Pero alam ko, ramdam kong tutulungan niya ako sa hiling ko. Besides, I am her daughter. I know she doesn't want to see me hurting. Pangatlong araw ko na ngayon dito sa ospital. Ayoko na dito. Sinabihan ko na sina Leila at mama na iuwi na lang ako dahil pakiramdam ko mas lalo lang ako manghihina dito. Kaso hindi pa raw pwede. Ewan ko kung bakit. Kaya ko na naman. Medyo umaayos na ang pakiramdam ng katawan ko. Binuhat ko ang sarili ko paupo sa kama. Agad na tumayo si Allen para siguro alalayan ako, pero inisnab ko lang siya. Hindi ko alam kung ano pang ginagawa niya rito. Kahapon ko pa hinabilin kila Leila na paalisan na siya. Naaalibadbaran ako pag nakikita ko siya. Mamaya saktan niya na naman ako pag kaming dalawa na lang Leila, nagugutom ako. Sabi ko sa pinsan ko na nakaupo sa kalapit na sofa, at may hawak-hawak na tablet. Siya ang kinakausap ko, pero hetong lalaki sa tabi ko ang kumuha ng pagkain para sa akin. Inabot niya yung plato ng pagkain galing sa tray na nakapatong table, at akmang susubuan ako. Here. Hindi ko siya pinansin. Napaurong ako palayo. Natakot kasi ako baka higitin niya ako bigla sa braso. Leila, sabi ko nagugutom ako. Ulit ko. Agad namang napatayo si Leila at lumapit sa akin. Bumulong siya kay Allen at inabot niya yung plato mula rito. Nagsalok siya ng kanin na may ulam. Tinapat niya yung kutsara sa bibig ko. Pero ewan ko kung bakit parang bigla akong nawalan ng gana. Wala bang iba? Nasusuka na ako sa mga pagkain dito. Walang lasa. Ang tabang. Mamamatay lang ako sa ginagawa niyo What do you want, Van? I request the kitchen to prepare it. Tiningnan ko si Allen. Bakit ba siya sumasabat? Hindi ko naman siya kinakausap. Umiwas na ako ng tingin. Prutas na lang Leila. Gusto ko ng mansanas. Pakisuyo ko sa pinsan ko. Pero imbis na si Leila ang gumawa, si Allen ang nag-abot sa akin ng prutas. Sup, wala na. Mas lalo akong nawalan ng gana. Bumalik na lang ulit ako sa pagkakahiga, at nagbalot ng kumot. Ayoko nang kumain. Nagbago na isip ko, malamig na sabi ko. Saglit na natahimik ang buong kwarto. Naiirita ako. Gusto ko nang umuwi. Nakakabaliw dito sa ospital. Alam naman nilang ayaw na ayaw ko sa lugar na to, pero hetot, ayaw pa rin nila akong iuwi. Lay, pwede bang paalisan mo siya? I'm referring to that guy. At alam kong naintindihan yun ni Leila. Maya-maya lang ay nakarinig na ako ng mabilis na pagbukas at pagsara ng pinto. Agad kong inalis ang pagkakatalukbong ng kumot nang masiguro kong nakalabas na nga talaga si Allen.
Nakatingin lang sa akin ang pinsan ko habang hawak-hawak yung mansanas at kutsilyo. Umupo ako sa kama at nagnakaw ng buntong hininga. You're being too hard, Van, puna niya. Hindi ko na pinansin. Bakit ba kasi nandito pa yon? Di na lang siya umalis. Walang ganang tanong ko. Inabutan niya ako ng isang hiwa ng mansanas. Paano siya makakaalis? Ganyan ka. I looked at her in disbelief. Kampi ka ba sa kanya? Hindi. Bakit ka ganyan? Di mo na lang siya paalisin. Siya na nga dahilan kung bakit ako nandito. Noong huling beses na sinugod ako dito, dahil din sa kanya. Tapos parang okay lang sa'yo. Tampo ko at kumagat sa mansanas. Hindi okay sa akin. Nasample ko yun nung gabing sinugod ka rito. Namure ko pa. Mga 10 beses. GAGO siya, oo. Pero Van, nakakaawa siya. Hindi pa natutulog yun dahil sa kababantay sa'yo. Baka raw kasi bigla kang magising at maghanap ng pagkain. Gusto ko siyang tawanan. Hindi lang nakatulog nakakaawa na. Ako, nakunan. Kinuha niya yung kaunting buto ng mansanas mula sa palad ko, at hinarap niya ko sa kanya. Van, wag kang ang ganyan. Parehas lang naman kayong nasasaktan. Nawalan din siya ng anak, baka nakakalimutan mo. Wag mo siya masyadong sisihin. Kinakausap niya nga ako Obvious na nahihirapan siya. Halos magwala na yun nung nalaman niyang nawala ang anak niyo, kung alam mo lang. Nasuntok niya pa yung pader ng ER. Umiwas ako ng tingin. Madaling sabihin yan para sa'yo kasi hindi mo naman naranasan yung naranasan ko. Lahat ng sakit na naramdaman ko. Sok, naiiyak na naman ako. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Yung kirot ng tiyan ko, sige, kakayanin kong tiisin. Pero yung mawala ng anak, yun yung mahirap tanggapin, Leila. Ni hindi ko man lang nalaman na buntis ako. Tapos nawala na. Van, ano ka ba? Siyempre naiintindihan kita. We're more than just cousins, remember? Naisip ko lang kasi, nahihi. No, you would never understand. Kasi lahat ng problema mo, dinadaan mo lang sa biro. Hindi mo maiintindihan kasi hindi ka naman nagmahal at nawalan. Vanessa, hindi ako ang kalaban mo rito ha. Huwag mo kong awayin. Naiintindihan kita. Will you stop acting like this? Siguro nagugutom ka lang. Oh, eto pa. Inabutan niya ulit ako ng isa pang hiwa ng mansanas pero tinanggihan ko. Humiga na lang ulit ako. Umalis ka na lang din, Leila. Iwan mo ko mag-isa. Hindi pwede. Pakiusap ng asawa mo na wag kang iiwan na mag-isa. Napakuyom ako ng kamao. Bumangon ako ulit. Pwede ba, wag na wag mo siyang matawag-tawag na asawa ko. I despise him. I will get rid of him and our marriage as soon as I get out of this heat. And you being my cousin, will help me do that. Kumunat ang noo niya, what do you mean? I'm taking your offer. What offer? Yung alok mo sa akin dati na tutulungan mo ako. Di ba sabi mo may kakilala kang lawyer? I already talked to mom. She's okay to set an appointment. Now, I want you to call that lawyer and... Wow. Easy, Van. Ako naman ang nangunot ang noo. Nagtataka na talaga ako. Hindi ganito ang mga reaksyon na naiisip kong matatanggap ko mula sa kanya. Bakit? Tanong ko. Bakit parang ayaw mo? Di ba dati ikaw patong gustong-gusto na makipaghiwalay na ako sa kanya? And now I'm doing it. Bakit ngayon parang ayaw mo na? Saglit siyang napahilot sa sentido niya. Van, just sleep. If you don't want to eat, then sleep. Magpalakas ka muna. At saka mo na isipin yung pinaplano mo. Napanganga ako. WY. You won't help me. I wanted ka, mabilis na sagot niya. I just think that is not the right thing to do now. Give him time. Alan is hurt to end. Do you love him, Leila? Ano? Anong pinagsasabi mo? Mula lalas niya. Halos mabitawan niya pa nga yung hawak niyang prutas. You seem so concerned about him that you already forgot what happened to me. Fine, humiga ako at nagtalukbong ulit ng kumot. If you don't want to help me, it's fine. I'll just work on that annulment myself. I don't need you anyway. Umalis ka na rin. Samahan mo na lang siya. Total, naaawa ka naman sa kanya Hindi siya agad sumagot. Narinig ko na lang siya na nagpakawala ng buntong hininga. Okay. I will let this attitude of yours pass just this time dahil may pinagdadaanan ka. I want you to rest now, and think. Very carefully. Naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa ulunan ko. I love you, you know that, Van. Dito lang ako. Hindi na ako nagsalita. Tumulo na naman kasi ang luha ko. Inayos ko ang pagkakabalot ng kumot sa akin para hindi niya mapansing umiiyak na naman ako. Ayoko na siyang pakinggan. Kung ano man ang sasabihin niya, wala na akong pakialam. I don't know kung bakit biglang nagiba ang ihip ng hangin at pakiramdam ko ayaw na niya akong tulungan sa pakikipaghiwalay ko. Masakit lang na parang wala akong kakampi. Na para bang mas kailangan pa ng lalaking yun ng tulong samantalang ako, na wala na lahat-lahat sa akin. Wasak na ako. My heart is filled with coldness and hatred. Hindi ko na nga alam kung paano ako babangon ulit pagkatapos nito. But one thing's for sure. Sa oras na makalabas ako rito sa malaimpyernong lugar na to, tatapusin ko na ang isang bagay na sana hindi ko na lang hiniling na masimulan. Oh, ba't nandyan ka? Di ka pumasok sa loob. Nagitla si Allen nang biglang dumating at magsalita si Leila. Nagangat siya ng tingin pero hindi niya ito nagawang sagutin. Mula sa pagkakasandal sa pader malapit sa nakauwang na pinto ng silid ng asawa ay naupo na lamang siya sa isang kalapit na bench. Inis niyang sinukli ang buhok niya, at tinungkod ang magkabilang siko sa sariling mga tuhod.
Sa hitsura niya ngayon, kung hindi siya nakasuot ng branded na polo shirt ay malamang mapagkakamalan siyang pasyente. His face is as pale as ice, and his knees, shaking. Para siyang hindi mapakali. Napatuwid lamang siya ng upo nang maramdaman ang pagtabi sa kanya ni Layla. Okay ka lang. Namumutla ka. Oh, kape. Para naman magising ka, alok nito sa kanya habang inaabot ang cup ng Starbucks coffee. Tinanggap niya naman ito, pero hindi agad na ininom. Binalot niya ng mga palad ang paligid ng baso para maramdaman ang init nun. Kaninang umaga pa kasi masama ang pakiramdam niya. Ewan niya ba kung dahil sa lamig ng aircon sa ospital o dahil sadyang wala pa siyang matinong pahinga. May nangyari ba sa loob? Ba't ganyan hitsura mo? Tanong ulit ni Layla. Umiling lamang siya. Sus, pwede bang wala? Para kang nasalanta ng bagyo dyan. Inawi ka na naman niya kaya ka nandito sa labas. Giit pa nito. Humigop ng kaunting kape si Allen bago sumagot. Pinalabas niya kami. She wanted to talk to her mom. Tumanggaw tango si Layla, kasabay ng paghigop ng kape. Si Tito. Sa kotse. May kukunin daw. So, bakit nga ganyan hitsura mo? May narinig ka sa loob, ano? Nagtaka siya sa pahayag ni Layla. He glanced at her with a frown on his face. What are you talking about? Maang-maangan niya. Natawa naman ang dalaga. Hay nako, Allen. Wag na nga tayong maglokohan dito. Kitang-kita ko na. Paimpal ka pa halata namang nakikinig ka sa pinag-uusapan nila sa loob. What was it then? Anong narinig mo? Hinilat niya ang pagitan ng magkabilang mata niya. Hindi na siya makakapagdahilan pa. Huling-huli na pala siya ni Layla. Yes, he heard everything. Rinig na rinig ng dalawang tenga niya lahat-lahat ng pinag-usapan ni Vanessa at ng mama nito. Rinig na rinig niya kung gaano siya kinamumuhian ng sariling asawa. Gusto na nga niyang magwala dahil sa sobrang sakit ng mga lumabas sa mismong bibig ni Van. Gusto niyang manapakulit ng pader, pero parang nawawalan na rin siya ng lakas. Dagdagan pa ng sugat sa kamao niya dulot ng pagsuntok niya sa dingding ng emergency room. He feels really sorry for what happened, pero hindi yun nararamdaman ng asawa niya. Kahit kailan hindi sumagi sa isip niya na mangyayari ito sa kanila. Naaabot sila sa ganito. Vanessa has nothing to do with this. Wala siyang ibang sinisisi sa nangyari kundi ang sarili niya. Kung hindi sana siya pumayag na sumama kay Lauren, kung hindi uminit ang ulo niya at naitulak si Vanessa, hindi siya mawawalan ng anak. This is all his fault. Kung may magagawa lang sana siya para maibalik ang nawala, gagawin niya. Pero wala, God knows how many times he wished for the baby to survive. Kaso mukhang mahina yata siya sa itaas. Ano ngang narinig mo? Ulit-uli ni Layla. Nagpakawala na lang siya ng isang buntong hininga. Sa totoo lang, ayaw niya sanang maglabas ng hinanakit kay Layla. He knew to himself that they're not in good terms. Kailan nga ba sila nagkasundo? But he had no choice. He needs Layla this time. Alam niyang ito lang ang makakatulong para maisalba ang relasyon nilang mag-asawa. She hates me. Tipid na sagot niya sa pangungulit ni Layla. Terse. Alam ko na yan, hindi kumbinsidong pahayag naman ng babae. What else? Muli niyang hinilot ang pagitan ng magkabilang mata niya. Sinandal niya ang likod ng ulo niya sa pader at madiing pumikit. Doon nagsimulang uminit ang sulok ng mga mata niya. She's asking for annulment. Gumuhit ang kirot sa dibdib niya nang sabihin niya yon. Hindi niya talaga matanggap. Sa buong oras na nakikinig siya sa pag-uusap ni Van at ng mama nito, yun lamang ang nag-iisang bagay na tumatak sa isip niya. And he doesn't know if he would be able to forget that. Noong una, space lang ang gusto ng asawa niya. Pero ngayon, annulment na. Shout. Halos lumunin siya ng lungkot. Nagsisisi tuloy siya kung bakit nakinig pa siya. Nasaktan lang tuloy siya. Pareho silang natahimik. Kahit si Layla na biniyayaan ng kadaldalan ay tila naubusan din ng sasabihin. Kapansin-pansin ang panghihina sa hitsura nito. Maya-maya lang ay nilapag ni Allen ang hawak niyang kape sa upuan at bahagyang hinarap si Layla. Layla. If Vanny comes to you and asks for help on the annulment, please, don't say yes. Kumunat ang noo ng kausap niya. Oh, teka. Bakit ako nadamay? She said you know a good lawyer. Pinakiusapan niya si mama na mag-set ng appointment. Layla, alam kong hihingi siya ng tulong sa'yo. She always does that. But please this time, don't help her. Pamimilit niya na para bang mauubusan na siya ng oras. Kulang na lang lumuhad siya Saglit naman na natigilan si Layla, bago itong umisi at umiling-iling. Humigop ito ng kape na para bang wala itong pakialam sa pakiusap niya. And why would I take orders from you? Maanghang nasabi pa nito sa kanya. Napayuko na lamang si Allen. He knows that line. Alam niyang sinabi niya ito rito noong inutusan siya nitong painumin ng gamot si Vanessa. So karma strikes. Siya naman ba ngayon? Kung sa bagay, bakit nga ba siya nanghihingi ng tulong, alam niya namang hindi susunod sa kanya ang pinsan ng asawa niya. Akala ko ba last na yung kagabi? Bakit humihiling ka na naman sa akin ngayon? Biglang sabi ni Layla. Inis siyang napasuklay ng buhok. Bigla niyang naalala yung usapan nila kagabi. Kahit na nakailang sampal sa mukha niya si Layla at tinadtad pa siya nito ng malulutong na mura, nagawa pa rin niyang pilitin ito na kausapin si Vanessa na huwag magalit. Ganoon siya kadesperado, na kahit na alam niyang kampi si Layla sa pinsan nito, naglakas loob pa rin siyang makiusap. Sa nangyaring ito kasi, hindi na siya magtataka kung hindi siya magawang pataw rin ng asawa. Ano ba kasing gusto mong gawin ko? Tila pagsuko ni Layla. Siguro naawa na ito sa kalagayaan niya kaya tumitiklop na ang kilala niyang malatigreng dalaga. Nagtaas siya ng tingin sa kausap.
Kumbinsihin mo siyang wag ituloy ang annulment. She listens to you. Sagot niya. Terse. Hindi na ngayon. Sarado na isip niya. Kahit nga sabihin ko lang na magpahinga na siya ayaw niyang gawin eh. Yan pa kaya. Just try it. Pangungulit niya. Sinaman tuloy siya ng tingin ni Layla. Ganyan ka ba talaga kakulit sa totoong buhay? Pabirong sabi pa nito sa kanya. Napasimangot na lang siya at muling samaandal sa upuan. Sumasakit na ang ulo niya sa kakaisip. I have nowhere to run ta, Layla. Ikaw lang ang alam kung makakatulong sa akin. Malungkot na sabi niya. You're impossible, Allen. Natatawang sabi naman ng kausap niya. Ayan ka na naman eh. Nagmamakaawa ka na naman. Bakit hindi mo na lang kay Vanny sabihin lahat ng yan? Sup, she no longer cares about me. Galit na galit siya sa akin. Ang GAGO mo kasi. I know. Hinilamos niya ang mga palad niya sa mukha niya. Sapol na naman siya. But I'm willing to change. Actually, I'm already doing it. Shitty. Nabigla lang naman talaga ako kagabi. I didn't mean to push her, and to kill her. Sup, di ko sinasadya. Nag-empake na kasi siya. She was really ready to leave me. T4 ng 1 and 4 natapakan ako doon. Bakit siya kaya niya kong iwan? Bakit ako hindi ko kaya? Napatingala siya sa kisame na para bang may pinipigilan siya. Mahal mo naman pala ang pinsan ko eh. Taka siyang napatingin kay Layla. Hindi niya ba talaga nararamdaman? Hindi, mabilis na tugon naman ni Layla sabay higop ng kape. Away kasi kayo ng away eh. Nagtataka nga ako ba't di na lang kayo maghiwalay. Ako napapagod sa inyo. Tapos ngayon ikaw naman pala tong kapit na kapit. Hindi ka naman kayang iwan ng pinsan ko kahit ganyan kakatarantado eh. Kaya hindi mo siya kailangan paghigpitin at pagbuhatan ng kamay. Pero, dati yun. Ewan ko lang ngayon. Iinom na sana ulit ito ng kape pero napatigil ito. Oy, no offense yun ah. Dagdag nito. Napailing-iling si Allen sa sobrang pagkadismaya. Nahilamos niya na lang ulit ang magkabilang palad sa kanyang mukha. Your cousin can't leave me like this. Ayoko siyang mawala. I'll do everything to make her stay. Kung kailangan ko siyang dalhin sa ibang bansa, fry bake, I'll do it. Narinig niya ang impit na pagtawa ni Layla. Hindi niya magugustuhan yang iniisip mo. Mas lalo lang siyang magagalit sa'yo pag pinilit mo siya at inilayo. Wala na akong ibang maisip na paraan, Layla. Galit na galit siya sa akin. Ayaw niya ngang mahawakan ko siya. She's scared. Napasabunot siya sa buhok niya at napamura. Naalala niya naman kasi ang takot sa mga mata ni Vanessa. Ang sakit nun, yung nilalayuan siya ng sariling asawa as if he is a monster. Kausapin mo siya. Lambingin mo. Payo ni Layla. Umiling-iling lamang siya at pamik ng tawa. No, she won't listen. Namiri niya na nga ako kanina. Kahit kailan hindi niya ako minura ng ganun. S-hit. Hindi ko naman ginustong mawalan ng anak. And now I will lose her too. T4 ng 1 and 4 na talaga. Oh, relax ka lang. Tensyonado ka na naman eh. Paalala ni Layla. Inumin mo muna yung kape mo at umiinit na naman yung ulo mo. Marinig ka ni Vanny, nasa kwarto lang yon, sige ka. Napakalma naman siya. Inabot niya ang kapeng nakapatong lang sa tabi niya at uminom. Di ko na alam gagawin ko. Pag-amin niya kasunod ang isang buntong hininga. Matagal naman bago nakasagot si Layla. Huminga rin ito ng malalim. Kung umpisa pa lang kasi pinakita mo na sa kanya yung nararamdaman mo, edi sana, wala tayo ngayon dito. I'm trying. It's just that, she expects too much from me. Pinipilit ko naman na pantayan siya. Kaso, napahilot siya sa gilid ng noo niya. Palaging may nangyayari. Imbis na intindihan niya yung sitwasyon, sumusuko siya. Di niya naiisip na nahihirapan din naman ako. Well, you can't blame her. If you only showed her how much you care, hindi naman siya mag-iisip ng kung ano-ano. Siyempre babae yun. May hinahanap yun sa'yo. I know. Yun na lang ang nasabi niya. Alam mo Allen, ang gara mo. Sinaman niya ng tingin ang kausap. Ano? Napailing na lang si Layla. Wala. Di ko lang kasi alam na ganyan ka. Humigop ulit ito ng mainit na kape at nagnakaw ng buntong hininga. Okay fine. I'll help you on this. Nakakarami ka na ah. Tandaan mo, may kasalanan ka rin sa akin. Nasira birthday celebration ko dahil dyan sa katarantaduhan mo. Pero sige, pagbibigyan kita ngayon, hindi dahil sa naaawa ako sa hitsura mo, kundi dahil naniniwala akong maaayos niyo pa to. I will try my best, but I can't promise. Mahirap tong pinapagawa mo, lalo na ngayong wala siyang pinapakinggan. Iyon ang bagay na siniguro sa kanya ni Layla noong nasa ospital pa sila, pero mukhang hindi nagtagumpay ang dalaga. Heto siya ngayon at nakaupo sa sopa nakatulala sa mga malita at ibang gamit ni Vanessa na nakabalandre sa kanilang sala. Kung itatanong nga sa kanya kung ano ang pakiramdam ng pinagsakluban ng langit at lupa, tiyak na may maisasagot siya. Natauhan siya nang marinig ang pagbaba ni Vanessa sa hagdan. Agad siyang napatayo mula sa pagkakaupo. Malayo man, ay kitang-kita niya pa rin ang gulat sa mga mata ng asawa nang makita siya nito. Pupuntahan na sana niya ito para kausapin, pero umiwas si Vanessa at nagmadaling tinungo ang kusina. Sumunod siya. Nakita niya itong naglabas ng cellphone at tarantang pumindot ng numero. Hello, Layla. Nasaan ka? Pabulong ang pagkakasabi nito sa kausap, pero rinig na rinig pa rin niya. Ano? Bakit mo ko iniwan dito? Di ba sabi ko maghintay ka sa labas? Napansin niya ang pagbuntong hininga ng asawa na para bang naiirita ito. Bumalik ka na dito, okay. Nandito siya. Sasaktan niya na naman ako. Hindi niya ko papaalisin. Malungkot na napayuko si Allen.
Bakit kailangan niya pang marinig ang bagay na yon? Sobra na siyang nasasaktan. Isang malakas na suntok sa kanya ang katotohanang, natatakot sa kanya ang sarili niyang asawa. Pero wala na siyang ibang magagawa. He's running out of time. Pasalamat nga siya't nagawa siyang tawagan ni Leila, dahil kung hindi, hindi niya malalaman na nag-aalsa-balutan na pala si Vanessa. Sumunod na siya sa kinatatayuan ng asawa niya. Akmang yayakapin niya ito mula sa likuran, pero tarantang napaiwas ang babae. Nasanggipan nito yung basong nakapatong sa lababo. Basag. Paatras itong naglakad, at nang makalayo na ito ng bahagya sa kanya, ay nagmadali na itong tumungo sa sala. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad na niyang sinundan ang asawa bago pa nito tuluyang mahayla ang malita palabas ng bahay. Bunny, don't do this. Don't leave. Pakiusap niya. Hinawakan niya ang kamay ng asawa para pigilan ito sa paglalakad, pero mabilis itong umiwas. Tigilan mo na nga ako, Allen. I don't want you touching me. May kaba sa tono ng boses nito. Mas lalong nalungkot si Allen. Ayaw magpahawak ng asawa niya. Ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Ano pang gagawin niya? What do I need to do for you to stay? Nothing. And stop talking to me. Taas ng boses ni Vanessa. Sinimulan na nitong hilain ang malaking malita. Doon mas lalong nabuhay ang takot sa dibdib ni Allen. Hindi niya naman sinasadya, na higit niya pabalik yung malita. Pati si Vanessa napa-atres. Agad niyang niyakap ang asawa niya. Nasaktan siya nang sumigaw ito at humingi ng tulong kay Leila. Her body is shaking. He could even hear her heartbeats. Ang bilis. Pinaghahampas siya nito pero di siya bumitiw. Stop, Van. I won't hurt you. I promise hindi kita sasaktan. Calm down, please. No. Go away. Go away. Lumayo ka sakin, you freak. Nagumpisa na itong umiyak. Kinabahan si Allen kaya siya napaatras. Namaywang siya at pinili na lamang na tumangala sa kisame dahil hindi niya kayang makita ang hitsura ni Vanessa. Umiiyak na naman ito at nanginginig pa ang mga kamay. I'm sorry, malungkot na sabi niya. Hindi ko ginusto na matakot ka. Wala akong gagawin sa'yo. Hindi kita itutulak o sasampalin tulad ng iniisip mo. I just wanted to talk, Van. Pagbigyan mo naman ako. Umiling-iling si Vanessa. I don't want to talk to you. Just let me leave. No. Pasensya ka na, pero hindi ko magagawa yan. Call me selfish, Ash0L3, stupid, son of a B***, but never will I let you leave our house. Nagawa na niya uling tingnan si Vanessa. Basang-basa ng luha ang mukha nito. Bakit ka ba ganto? Ani ni Van. Bakit hindi mo maintindihan na ayoko na? Ano ba sa tingin mo ha? Nagugustuhin pa rin kita sa kabila ng mga ginawa mo sa akin. Sabi ko naman sa'yo hindi ko sinasadya, depensa ni Allen. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Sino bang gustong mawalan ng anak? Wala naman, di ba? Stop explaining, Allen. Wala nang magagawa yung mga pinagsasabi mo. Nasaktan mo na ako. Pabayaan mo na lang akong umalis para okay na. No. Ano ba? I don't want to be here with you anymore. Ano bang mahirap intindihin doon? Being your wife is like living in hell, Allen. Hindi na siya nakasagot. Para siyang natuyuan ng lalamunan. Hit, ganoon ba talaga siya kasama? Ganoon ba talaga ang pagkamuhi sa kanya ng asawa niya? Para naman silang walang pinagsamahan. Muling inabot ni Vanessa ang malita nito. Doon lang ulit na himasmasan si Allen. Pinigilan niya ulit ito sa pamamagitan ng paghila sa malita pabalik. No, Vanessa. Hinawakan niya si Vanessa magkabilang balikat. Ramdam niya na nagulat ang babae sa ginawa niya. Her shoulders panicked. Minsan lang ako hihiling sa'yo, Vanny. Pahayag niya habang nakatitig sa puno ng galit na mga mata ni Vanessa. Pakinggan mo naman ako. Huwag kang umalis. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Gagawin ko lahat para sa'yo. Hindi niya pinagsalita si Vanessa. Hinawakan niya ang ulo nito at dinaikit niya ang mukha niya sa pisngi ng asawa. Pumalag ito pero hindi siya bumitiw. Kailangan niyang gawin to. Handa siyang tapakan ang pride niya alang-alang sa asawa niya. Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang tanga o ano. Wala na siyang ibang naiisip na paraan eh. Kailangan niyang kumbansihin ang asawa niya. Papayagan na kitang gawin lahat ng gusto mo. Hindi na kita pagbabawalan. I won't hurt you anymore. Anything you want, Van. Just stay here. With me. Umiling-iling si Vanessa at pilit siyang itinulak palayo. It's too late, Allen. Too late. Sana dati palang ginawa mo na yung mga sinasabi mo. Bakit ngayon lang kung kailan sirang-sira na ako? At wala nang natitirang pagmamahal dito sa puso ko. Simple lang naman ang gusto ko eh. A happy marriage and a loving husband. Yun lang, Allen, masaya na ako. Pero kahit isa hindi mo na ibigay sa akin. Mas lalong nasaktan si Allen. Nakaramdam na siya ng kuryente sa mga kamao niya. Hindi na niya alam kung ano pang sasabihin para lang makumbinsi ang asawa. Tinitigan niya ito sa mga mata at hinawakan sa magkabilang pisngi. What do you want, Van? Tell me. Gusto mong umalis tayo dito? Come, let's go. Pumunta tayo sa ibang bansa. Let's live there. And be happy. Wala nang manggugulo sa atin. It's that what you want. Or, baby. That's what you want, right? I could give you dozens, Vanessa. Kahit ilang gusto mo. Bubuo tayo ng malaking pamilya. Or do you want me to get rid of Lauren? Matagal ko nang ginawa yon. I don't like her anymore. Believe me. It's you that I want now. No. Umiling ito. Forget that. I don't want you. I love you. Inabot niya ang magkabilang kamay ni Vanessa at madiin na hinalikan.
Siguro hindi ko na iparamdam, hindi ko agad naamin sa sarili ko, pero mahal kita, Vanessa. So much that losing you would break me. Mahal. Natigilan siya nang marinig niyang tila natawa si Van. Oh come on. You don't have the capability to love, Allen. Ang alam mo lang, saktan at paiyakan ako. Kahit kailan. Hindi ko naramdaman na mahal mo ko. All you need from me is S3X. Yun lang. Napailing-iling siya. Sagad sa buto yung lumabas sa bibig ni Vanessa, pero sige, tatanggapin niya. Lahat tatanggapin niya. No. That's not true, giit niya. Yes, it is. Single ni Vanessa at pilit na binawi ang mga kamay nito mula sa pagkakahawak niya. Kasi kung mahal mo talaga ako, hindi tayo aabot sa ganito. Sok, pwede ba, stop this drama of yours, Allen. It was you who pushed me to do this. My decision is final. I'm leaving. Pero wag kang mag-alala, babalik naman ako eh. You will. Tila nabuhayan siya ng loob sa sinabi ng asawa. Yes. Dahil aasikasuhin ko ang annulment natin kapag nakapagpahinga na ako, diin ito. Tuluyan ng hindi nakakibo si Allen. Hinang-hina na lamang siyang napasalampak ng upo sa kalapit na sopa. Napasabunot siya sa buhok niya. Hindi na niya magawang makapag-isip ng diretso. All he wants right now is for his wife to stay. Pero nawawalan na siya ng pag-asa. He's not into this. Alam niya sa sarili niyang hindi siya magaling sa mga ganitong panunuyo. At mas masakit yun dahil pakiramdam niya hindi sapat ang ginagawa niya. Tinungkod niya ang magkabilang siko sa mga tuhod niya, at yumuko. Van, gawin mo na lahat ng gusto mo sakin. Sampilan mo ulit ako, murahin mo ko. Wag lang to. Gamit ang mga palad niya ay madiin niyang tinakipan ang mukha niya. He doesn't want his Vanessa to see him like this. Kahit siya mismo naaawa sa sarili niya. Tinanggal niya lang ang pagkakatakip sa mukha niya nang maramdaman si Vanny na nakatayo sa harapan niya. Inabot nito ang isang kamay niya, at nilapag ang wedding ring nito sa kanyang palad. Let's stop hurting each other, Allen. Marriage is not for us. We tried. I could see that. But it just didn't work out. Humigpit ang pagkakakapit ni Allen sa singsing. It will work, Van. Jay, just don't give up. Halos maluha na siya nang sabihin niya yon. I know I've been an asshole. Inaamin ko naman lahat ng ginawa ko sa'yo. When you asked me for a second chance, oo natagalan, but still, I gave it to you. Now it is me asking you for the same thing. Hindi mo ba kayang ibigay sa'kin? I will wait, Van. Maghihintay ako hanggang sa mapatawad mo ko. Pero sana sa mga panahong yun, nandito ka lang sa tabi ko. Huwag ka namang mang-iwan. Ang hirap na nga ng sitwasyon natin, aalis ka pa. Let's fix this together. Hindi ko kayang mawala ka sa'kin. Kasi kung kaya ko, umpisa pa lang binitawan na kita. Napatingala siya sa kisame dahil pakiramdam niya, may tutulo ng luha mula sa mga mata niya. Ito yata ang unang pagkakataon na lumabas ang mga ganitong salita sa bibig niya. Gusto niya na lang sanang manuntok, magwala, at maglasing para matanggal na lang lahat ng sakit. But he can't do that. Ayaw niyang mas lalong matakot sa kanya si Vanessa. Wala siyang ibang maisip na paraan. It's now or never. Kapag hindi niya nilabas lahat ng nararamdaman niya, alam niyang tuluyan nang mawawala ang asawa niya sa kanya. I understand you, Allen. Pero sana intindihin mo rin ako. I've been hurt since day one. Gusto ko namang maging masaya. Just let me live. It's the best thing you could do for me right now. That would make me happy. Napailing-iling siya at mabilis na hinawakan ang kamay ng asawa niya. Please Vanny, don't do this to me. I'm begging. You gave me no choice, Allen. Para na rin siyang sinaksak ng paulit-ulit habang unti-unting kumakalas si Vanessa sa pagkakahawak niya. Hindi na siya humabol. Hindi na niya ito pinigilan. He just watched her as she walks out of the door, pulling her luggage. Napatikip siya sa mukha niya nang tuluyan ng makaalis si Vanessa. Hindi niya na nakayanan ang sakit, bumigay na ang mga luha na kanina pa nangingilid sa mga mata niya. Pinahid niya ang mga yon. Madiin niyang tinapan ang mga mata niya para sana pigilan ang pagluha niya, pero wala pa rin. Mas lalo lang siyang naiyak. Tama nga ang kaibigan niyang si Marco. Pag mahal mo ang isang tao, iiyakan mo. How he wishes na sana nakikita siya ni Vanessa ngayon. Baka sakaling maawa pa ito sa kanya at hindi na umalis. But no, his wife is gone now. She already left him. At hindi niya alam kung babalik pa ito sa kanya. This is the most painful thing he has ever did in his life, letting go of his only love because he knows it's for the best. Nagmamadaling pumasok si Vanessa sa Rio Scents, ang perfume shop na pagmamayari niya. In 30 minutes na lang kasi ay mag-uumpisa na ang appointment niya sa kanyang fragrance chemist. Dali-dali siyang dumiretso sa maliit na opisina niya sa itaas, initsa ang bag sa desk, at mabilis na hinubad ang suot na cardigan. Tinudo niya ang lamig ng aircon at tumapat doon. Nang lalagkit ang buong katawan niya. Paano ba naman kasi, nasuran siya ng sasakyan sa gitna ng C5 Road. Malas pa dahil ang init ng simoy ng hangin sa labas kahit na alas 9 pa lamang ng umaga. Pasalamat na nga lang siya at mabilis ang towing service sa lugar, dahil kung hindi, na-late na siya ng dating sa shop. On time pa naman dumarating ang chemist niya. Kinuha niya ang ipit sa bulsa ng suot niyang skinny maong jeans para ipusod ang shoulder length niyang buhok. Nang mahimazmasan ay tinungo na niya ang kanyang desk. Inayos niya ang mga papers na kakailanganin para sa meeting, pati na rin ang ibang mga sample perfumes na nakapatong doon. It's been 4 years since she left Allen. Hindi niya na nga namalayang lumipad ng ganoon kabilis ang panahon. Masyado kasi siyang naging abala sa Rio Scents.
Kakauwi niya nga lang ng Pilipinas noong nakaraang buwan. Mahigit 3 taon din siyang nanatili sa London. Doon ay nagliwaliw siya, nakipagkita sa mga dating kaibigan, namasyal, ginawa lahat ng mga bagay na hindi niya nagagawa noong nasa Pudor pa siya ng asawa niya. And she felt great. Pakiramdam niya nga, ngayon palang nag-uumpisa ang pagkadalaga niya. Yung bang, nagagawa niya lahat ng naisin niya at napupuntahan niya lahat ng gustuhin niya nang walang nagbabawal sa kanya. She's free. Sa London din niya naisip na magtayo ng sariling negosyo. She took a short course in making and selling perfumes. Yun naman kasi talaga sana ang plano niyang gawin pagka-graduate niya. Hindi niya lang nagawa dahil nag-asawa siya ng maaga. Hindi naman tumutol ang mga magulang niya sa plano niyang iyon. Although medyo nalungkot ang mga ito dahil mas gusto na lang sana nilang doon siya magtrabaho sa kumpanya nila. Pero hindi siya pumayag. Ayaw na kasi niyang magkaroon pa ng kahit na anong kaugnayan sa asawa niya. Ayaw niyang makatrabaho ito. Good morning. Napatigil siya sa ginagawa nang biglang pumasok si Claire, ang assistant niya. Ngumiti siya ng matamis. Good morning din. Grabe. Not my day. Alam mo bang nasa on ako ng sasakyan? Ang hassle. Ang init-init pa naman sa labas. Reklamo niya, sabay hawi sa ilang hibla ng buhok niya na nahulog mula sa pagkakapusod. Oh, mabutit hindi ka nahirapan makasakay ng cab. Nasaan na ang sasakyan mo? Ayon, tinawagan ko nga kanina yung nagtow. Sana lang maayos ka agad dahil ayoko nang magcab pa uwi mamaya, tugon niya. Ako na lang ang magfo-follow up mamaya para hindi ka na ma-stress, alok naman ni Claire. Oo nga pala, may 150 orders tayo ng Angel's Love. Sa susunod na linggo kukunin, balita nito. Umaliwalas naman ang mukha ni Vanessa. 150 orders. Sinong customer? Mr. James Alarcon. Lalaki. Tila hindi makapaniwala na pahayag niya. Tumanggo naman si Claire. Ito kasi ang unang pagkakataon na may lalaking umorder ng pabango sa kanya. At 150 orders pa. Hindi niya tuloy napigil ang isipin kung saan noon gagamitin ang ganoong kadaming pabango. Marahil ay ipang re-regalo. Big time naman. Hindi naman kasi ganoon ka-cheap ang mga produkto niya. Yung iba talaga'y medyo expensive dahil galing pa sa ibang bansa. Yung iba naman, sila mismo ng chemist niya ang gumawa. Bibili lang ako ng coffee. Gusto mo ba? Tanong ni Claire. No, hindi na. Nagkape na ako sa kondo. Bilasan mo na lang. At pakitawagan na rin yung dalawa. We're opening in 30 minutes pero wala pa sila. Pakisuyo niya. Nang makalabas na ang assistant niya sa opisina, ay muli na niyang ibinalik ang atensyon sa pag-aayos sa mga gamit niya. She was filling up some documents nang biglang may nil-iPad na parang papel mula roon at nahulog sa tiled floor. Akala niya nga resibo lang, yun pala, litrato nilang dalawa ni Allen noong ikinasal sila. Marahil ay napasama sa mga papeles na iniuwi niya galing London. She picked it up. Napangiti siya ng mapait habang nakatingin sa litrato. When it comes to space and time, sobra-sobra na ang nakuha niya. 4 na taon na rin ang nakalipas. Marami na ang nagbago, including her. Inaamin niya, noong mga unang buwan matapos niyang iwan si Allen, hirap siya. Ilang gabi rin siyang umiyak at nagmukmak sa loob ng kwarto. Sa ilalim ng kumot. Hindi niya pa rin matanggap ang lahat ng nangyari sa kanya, ang mga pinagdaanan niya sa piling ni Allen, ang pagkawala ng baby niya, her broken marriage, ang paglayo niya sa mga taong mahal niya na nasa Pilipinas. Nahirapan siyang mag-move on lalo na't mag-isa lang siya, pero pinilit niyang gawin. It's for her own good anyway. So, she decided to divert her attention to other things. Doon pumasok sa isip niya ang pagtatayo ng Rio Sense. Masyado siyang naging busy. Kahit nga si Leila hindi na niya madalas na nakikita at nakakausap. Pati yung annulment na dapat ay aasikasuhin niya sa oras na maging okay na siya, naisantabi niya na rin. Hindi naman din kasi siya masyadong nagmamadali na ma-annulled. Sa ngayon, masaya siya sa buhay niya. She's contented. Lalo na't maganda ang estado ng Rio Sense kahit nakabubukas pa lamang nito a few weeks ago. Hindi rin naman siya ginugulo o sinusundan ng asawa niya. Na siyang pinagtataka niya. Sa kapangyarihan ng pamilya nito at dami ng pera, imposibleng hindi ito maghahir ng tao para ipahanap siya. Naisip niya, marahil may sarili na ring buhay si Allen kaya hindi na siya ginulo at ipinahanap pa. Nakalimutan na siguro siya. Baka nga may kinakasama na itong iba eh. Noong her husband, hindi iyon malabong mangyari. Wala na rin siyang masyadong naririnig na balita tungkol dito. Minsan na lang pag nadudulas ng kwento si Leila. Pero binabaliwala niya na lang. Kasi honestly, wala na sa kanya. Wala na siyang pakialam. She has moved on totally. She's happy now. She just hopes Allen is happy too. Halos mapatalon siya sa kinatatayuan nang biglang magring ang cellphone niya. Dali-dali niyang isinuksok ang hawak-hawak na litrato sa loob ng wallet niya, bago hinugot ang phone mula sa back pocket ng pantalon niya. Baka si Gavin na ang tumatawag, ang fragrance chemist niya. At hindi nga siya nagkamali. She cleared her throat before answering the call. Hey, umpisa niya. Good morning, sweetie. Napangisi siya sabay iling. Wrong number ka yata, mister. Biro niya sa kausap. Bakit? Ayaw mo ba ng sweetie? Honey na lang. Or babe. Bababaan kita ng telepono. Banta niya kay Gavin. Narinig niya namang natawa ito.